Yes. Mga ka-adventure, so medyo na-delay po ako ng pag-upload ng video dahil na may nangyari kasi sa akin nitong December 29, 2024. So, yun nga po, nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari sa pagmamaneho ko during that time. So, mga 10 PM po yun. So, kaya ito po yung pinaka-police report hawak ko po. So, ngayon po, binangga po kasi ako ng jeep. Awa naman ng Diyos, hindi naman po ako nasaktan. Wala namang naging sugat or damage sa katawan ko. Kasi nailagan ko naman siya kahit paano. Kaso nga lang po, yun, naabala nga ako ngayong 3 days na kasi akong pabalik-balik dun sa nakabangga sa akin. So, inaasikaso ko po yung kung ano yung settlement na maganda para hindi naman maagrabyado sila. So, yun nga, ang sabi ni Kuya dun sa investigation ng police sa kanya is siya nga daw, nabangga daw niya ako due to daw na nag-iisip daw siya na kumita kaagad dahil nga may mga sakit daw yung kamag-anak niya, yung asawa daw niya, diabetic. Tapos yung anak niya, dinadialysis. Yung kasi sabi niya sa pulis medyo nung sitwasyon na yon is parang wala sa sarili si Kuya. Kaya siguro yun. Kung matutuusin nyo, yung kalsada is hindi naman ganun kaliit. So, kung nasa ano kang mag-drive, kung nasa tino kang mag-drive, yung talagang ang isip mo clear lang sa pagdadrive, hindi naman tatama dapat yon. So, yun nga, na ano lang naman ako, na-delay ako tuloy sa mga trabaho ko sa inyo. Dito sa, lalo na po sa Pilisa Bookkeeping Services, hindi agad ako nakapag-report dahil nga dito sa nangyari. Pero sa ngayon po, meron naman ako mga achievements na nagawa na bago po nangyari yung incidenting yan. Sa mga humihingi po ng update sa kanilang mga dokumento is, so eto na po yun. So nakasort daw po siya by name. So iahatid po namin yan kung kaya bago mag-umpisa sana yung yung pasok ng BIR kasi sa January 6 ang regular resuming talaga ng mga opisina ng gobyerno. Ang alam ko may pasok pa sila ng ADOS sa 3 on Wednesday. Parang meron pa silang pasok na ganun, pero hindi pa kasi yun yung parang regular. So, baka may mga absent pa na hinahanap yung mga empleyado. Kaya, nagre-report ako sa inyo. So, ipapakita ko sa inyo yung video nung nangyaring aksidente sa akin. Medyo, okay na naman ako. So, ang akin lang is, kapulutan to ng aral. At saka kung ano yung mga gagawin once na sa inyo nangyari yung nangyari sa akin. So, ang unang-una lang sa lahat, ang top advice ko lang is, unang-una sa lahat, i-check nyo muna yung sarili nyo kung na-damage kayo, kung may sugat, o meron mang tinamaan yung katawan ninyo. So, pangalawa, doon nyo palang i-check yung mga properties. For example, kagaya ng flarings, sa motor ko, flarings, mga ilaw, yung manubela, tsaka yung gulong sa harap kung tinamaan. So, yun yung muna i-check, yun yung pangalawa yung i-check. So, pangatlo is kuhanan nyo ng picture or video yung insidente para pwede nang maitabi yung mga sasakyan kapag nakuhanan na siya ng picture at saka ng video. Pero dapat talaga ang gumagawa nun is yung mga pulis. So yun nga, nagpa-police report kami at ito yung nangyaring accident. So panoorin nyo na lang. Sir, bago ka pa dumatay, hindi mo sinahan na kita. Yun nga, hindi ako napansin ni Manong driver daw. So, sinabihan ko siya na, Kuya, malayo pa lang, napansin na kita.
So sa ngayon, kinuhanan ko lang muna ng video yung pinaka-scene ng aksidente para meron tayong ipapakita sa pulis pagdating. Pero dito pa lang, hindi pa naman ako nakakatawag ng pulis. So binidyohan ko muna yung angulo ng mga sasakyan namin. So makikita nyo, kinain niya yung lane ko. Tsaka ano siya, nakita ko pa siya sa malayo. Nagbigay na ako ng warning na tatamaan ako. Tapos sinabihan ko siya na hindi ako makaka-atras. So yun nga, hindi daw niya ako nakita. Then after ng konting usapan namin, tinabi na namin yung sasakyan kasi nabidyohan. So after ko nga tumawag sa police station is dumating naman sila. Mabilis din naman ang pag-respond din nila. Then tinanong kami kung anong nangyari. Ba't naitabi na yung mga sasakyan? Kasi dapat pipicturean nila yung insidente. So sabi namin naitabi na yung mga sasakyan. Meron naman akong kopya ng video dito sa sa action cam. So after nun, tinanong din nila yung driver. And then tinanong din nila yung mga bystander kung ano yung nangyari. So after nga ng konting usapan, inimbitahan na kami ni Manong Police na pumunta na sa police station para magpagawa ng police report at maimbestigahan yung nangyari dun sa kanilang opisina. So sabi namin, sige, susunod na lang kami. So ito na yung mga sumunod na pangyayari pagpunta namin sa opisina na dito sa may barangay, tapat lang ng barangay Concho Entrada. So doon yung police station sa may isang papasok doon. So eto na yung sumunod na nangyari. So yun, okay. So mga ka-adventures, mga ka-FBS, so ito po yung itsura ng natakpan ko po ng police report. Ayan. So tinakpan ko po yung entry number at saka yung page number. So yan po kasi inire-record doon sa investigation team ng kung saan mang police station kayo pumunta. So ang lagi nyong isi-secure kapag na-aksidente kayo o kahit ganito lang yung damage to property. Ang tawag po sa aksidenteng nangyari sa akin is excuse me. Damage to property. So ano po yung damage to property? So yung damage to property dito po sa dito sa traffic, dito lang sa collision of two vehicles. So dito po is walang nasaktan na tao or kung meron man is hindi siya life-threatening. For example, nagasgasan ka lang ng konti-konti lang. So hindi yun kasama doon sa yung negligence sa pagdadrive ng. Meron kasing inexplain sa amin yung police na kung halimbawa kagaya ko, naipit yung paa ko, nabali yung buto ko. So yun, merong kaso ho talaga yun na nasa discretion ko kung ipapakulong ko yung driver or hindi. Pero ang nangyari sa amin is damage to property. Ang ibig sabihin nun, collision resulting to damage to property, sasakyan lang ang nasira. Walang involved na buhay ng tao. So, ang nangyari is, ganito ang nangyari, sabi ko doon sa driver ng jeep, is, sige po, sir, mag-antay po tayo ng police. Kasi, ang una ko pong ginawa kasi, tumawag ako ng police para makapag-execute tayo. Execute o magpagawa ng police report. Ang police report po ay katunayan na may nangyaring ganong insidente o aksidente sa isang lugar, kagaya po sa amin, dito sa Trece Martires City. So, may nangyari pong ganong pangyayari sa kalsada na yon. So, kailangan po na magawa ng pulis at yung pulis po is iimbestigahan yung both sides. So, sa case na to, so umamin naman yung driver ng jeep
Tapos nakapag-present naman ako ng evidence na picture at video na katunayan na ako binangga. Tapos nagkaroon din sila ng investigasyon dun sa paligid kung totoo yung sinasabi ng both sides. So dahil napatunayan naman nilang totoo, so inimbitahan na kaming pumunta sa police station at mag-execute ng police report. So tinanong kami parehas kung ano yung nangyari sa sitwasyon. Siyempre, titingnan nila kung sino yung mas accurate yung kwento. Tapos, kung may ebidensya. So ako, may ebidensya ako. Meron kasi akong action cam na nakalagay sa helmet. So, pinakita ko yung collision incident. So, bago ako sumalang sa kalsada, alam ko yung karapatan ko. Pero, siyempre, yung driver kasi ng jeep is, yun nga, siyempre, pag jeepney driver, nakakaawa din naman. Lalo na yung sa case niya, na nahingi siya ng konting, sa akin, na tulungan ko siya. Dahil nga, yung asawa daw niya ay may sakit. Tapos, yung anak daw niya, idadialysis daw ng kinabukasan. Kaya nga daw, parang lutang ang isip niya sa pagdadrive. So, siyempre, mabigat pong dahilan yun. Pero, sa pagmamaneho, sabi nga dun sa usapan namin, alisin ng problema, ihiwalay sa pagmamaneho. Dahil pagka yung problema, dinala mo sa pagmamaneho, magre-resulta pa uli yun ng isa pang problema. Katulad nun, nabangga niya ako. Na dapat sana, imbis na kung kumita siya ng gabi na yon, may pang, sana siya dun sa anak niyang dinadialysis. Ngayon, ang sabi ko na lang sa kanya is, sige sir, hanap muna ako ng mga mekaniko, ng mga parts. Ipadialysis mo muna yung anak mo dahil yun ang importante. Is to damage to property. Makakapag-antay naman to, sabi ko. Kaso nga lang sir, huwag mo naman ako pag-antay ng 1 buwan. So, sabi ko na makipagtulungan ka lang sa akin, hindi naman kita ipapakulong pa dahil hindi naman ako mismo, di naman ako nasaktan. Ang inaano ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya nung magkausap kami sa police station, kung hindi mo lang tinamaan yung headlight ko, hindi ko ibibigay yung ganung presyo sa police kasi ang headlight kasi ang pinakamahal lalo na sa Honda ADB 160. Yan ang pinakamahal na parts ng motor na yon bago magmakina. Kung tutusin mo nga yung computer box noon o yung computer box mismo nung ADB 160, ang alam ko ay nasa 10 to 15,000 lang yun eh. Tapos yung mga parts ng makina, so kung bibilin mo lang ng paisa-isa yun, may 3.5, may 5K. So hindi siya ganun kamahal. Hindi gaya ng headlight assembly. Isang buo yun pagka talagang hindi kayang i-repair ng mekaniko. So, 24,500 yun. Ngayon nga, sabi ko sa kanya, hindi naman kita sisingilin ng ganong kalaki. Makipagtulungan ka lang sa akin. Ang importante lang sa akin is mabalik lang sa dati yung nasira. Ganun lang kasimple. Kahit sa police station, yun lang din naman ang sinabi ko. So, sa ngayon, ang aral na dapat nating makuha dito sa aksidenteng ito is number 1 sa lahat, i-check nyo muna yung sarili nyo. Kung okay kayo, wala kayong naging, kumbaga, hindi ka nasugatan, hindi naman kayo parang hirap maglakad o so whatever, kung may mali. So number 2 is kalma. Pagbaba nyo dun sa motor, kausapin nyo yung driver na nakabangga sa inyo na, sir, ganito, ganyan. So ako, medyo tumaas ng konti yung boses ko kasi parang sobrang layo ko na, tinamaan niya pa ako. Pero hindi naman ako nagpakita ng galit. Kasi nung bumungad siya sa akin, nakita ko na siya nung malapitan, talagang nakakaawa naman siya talaga. Pero syempre, sabi ko nga sa kanya, kahit sir, naaawa ako sa inyo, paano naman ako dahil naperwisyo nyo ako. So, ang gawin na lang natin, magtulungan tayo. So, yun ang napagkasunduan namin. So, number 3, tawag kayo ng pulis.
Yan ang ano, tawag kayo ng pulis. Hindi para ipakulong yung ano, kundi magpagawa ng police report. So, ang kahalagahan ng police report, once na hindi tumupad yung kabilang grupo, nagmatapang sila sa inyo pag uwi ng bahay or dinedma na kayo, pwede nyo i-execute yung police report para mag-direct filing. Darating sa korte, mararapol, and then pag narapol, magkakaroon ng warrant of arrest. So, tama nyo na ako sa comment section kung gano'n kasi yun yung alam ko eh. So, magkakaroon muna sa prosecution kung ano ba yon, yung may dahilan ba yung kaso na matuloy o for dismissal. So, dahil may police report, mabigat po yan. Pagdating niya sa prosecutor, warrant of arrest na kaagad yan. Kapag ano. Yun lang eh para sa mga worst cases na aksidenteng tinakbuhan. So, number 4 pala. Number 4, pag kinakausap kayo ng mga investigator, sabihin nyo yung totoo. Huwag nyo nga haluan ng, kasi si kuya nakatulala, kaya tinamaan niya ako. So, pag during the investigation, huwag nyo sasabihin yung mga ganong bagay. Ngayon, after ng investigation at tulad nung sa sitwasyon ko, medyo tinatanong nila ako kung bakit hindi na yung investigator police ang nagtatanong sa akin, kundi yung mga kabady-body niya dun sa labas. Sabi ko, sir, parang wala lang sa sarili yung nagmamaneho. Pero hindi naman siya in the influence of drugs or alcohol. Parang may problema lang na malalim. Kaya siya na lang tanungin nyo. Yun lang sinagot ko sa mga nandoon. Kasi kung makikita nyo yung driver, nakakaawa naman. Kaso syempre, kailangan makipagtulungan lang siya dun sa ano, para kahit naaawa ka naman, hindi ko naman kayang i-shoulder yung ganong expenses. Kung sabi ko nga, kung mga playerings lang, iaano ko lang eh. Kumbaga, parang, sige, ako na munang bahala dyan. Tapos, i-anoy na lang kita pag magkano yung magagastos. So, alam nyo, doon sa nangyaring yun, sa sobrang nakakaawa yung driver, siya pa yung kinampihan ng pulis nung una. At hindi naman ako nagtatampo doon dahil talagang kung makikita nyo yung itsura, talagang kakampihan siya ng pulis. In terms na hindi yung kakampihan na ibabaligtad yung case. Kumbaga parang tutulungan nila yung naka-aksidente na pakiusapan ako. So, umubra naman yun. Kaya sabi ko nga sa mga pulis, sir, ito na lang talaga, sir, hindi ko kaya yan. Yung napag-usapan namin. So, umokay yung pulis dun. So, nga, sa panglima, pagkatapos mag-execute, magkasundo, magkuhanan kayo ng contact number, kung Facebook, kuhanin nyo rin. Tapos, constant kayo makipag-usap doon sa naka-aksidente sa inyo nang hindi pa rin kayo galit. Nakakagalit yung ganitong sitwasyon, pero kahit nakakagalit, i-maintain nyo yung ano. Kasi kahit anong galit ang gawin natin, hindi naman maayos ang motor sa galit eh. So, kung willing naman sila makipagtulungan, tulungan mo na din yung sarili mo para matapos na agad. At ipinakahuli sa lahat, ito yung sinabi sa akin ng pulis. Maging honest tayo sa mga nasirang parts. Huwag na nating tagain kapag mahirap na yung nakadali. Although, sangayon ako dun sa pulis. Sabi ng pulis na bilang policeman, matagal na daw siya nasa serbisyo. May mga na-aksidente daw na nagsasamantala ng ganong sitwasyon. So, tama yun sa pulis. At dito sa Pilisa Bookkeeping Services, pinapractice namin ng honesty. So, ayaw namin nag-aagrabyado ng iba. So, sabi ko nga sa pulis, bago niya pa sinabi sa akin yan, sir, yan na ang practice ko sa buhay. Kaya nga, pinakita ko sa kanya yung presyo lang nung hinahabol ko. Kung tutuusin nga po, ang hinahabol ko lang doon sa nakabangga sa akin is yung headlight assembly lang. Yun lang. Kasi yung pinaka na-damage niya ng grabe. Sabi ko nga, yung mga flarings, yung mga plastic na yan, may madali pa yung magawa ng paraan yan. Yung ang headlight assembly, syempre, alam po ng mga nagmumotor at saka ng mga may sasakyan yan na pag headlight ang tinamaan, talagang malaking gastos po talaga yan. So, yun nga, nagawa naman ng paraan,
Ikakausapin ko na lang yung mga taong dito sa ADB Nation. Salamat sa inyo na yung nagbigay ng advice, ng service nila. So, pupuntahan ko po kayo isa-isa. Kung sino po yung makasundo ko, doon po ako magpapa-service. So, yung iba kasi malalayo. May Caloocan, may Quezon City, may Rizal pa. Sa Cavite kasi hindi ako makakita nung parang legitimate talaga na nagagawa ng headlight lens eh. So, PM ko na lang kayo kung ano. Yun yung kung ano yung basta kung okay yung presyo, okay yung parts, pupunta po ako sa inyo. So, sana, isalubungin natin tong bagong taon ng may saya sa puso, may pag-asa uli, at kung nung 2024, marami tayong pagkakamali, ngayong 2025, i-improve natin ang ating sarili. Gawin nating mas mabuting tao ang ating sarili kaysa nung nakaraang taon. So, dito ko natatapusin yung video. This is Brian. Wala na pala yung background ko. This is Brian and saying honesty is next to godliness. So, goodbye.